Kasi kaya naman ako nagnegosyo, ayun nga, para lang makaano dun sa sahod ng mister ko, pangdagdag sa allowance ng mga bata. Eh, hindi ko mabudget yung sahod niya, kaya tumulong ako sa kanya para mag-negosyo. 3 years naman na pagtitinda ng sari-sari store. Eh, siyempre, yung sa utang. Inuutang nila. Eh, doon ka malulugis, inuutang. Wala, hindi nalilimutan nila pagbabayad eh. Kaya doon ka rin nalulugi. Minsan, mga bata, nangungupit, di mo rin maintindihan sa kupit nila. Pang merienda. Kasi maganda rin may negosyo, parang hindi ka rin nawawala ng pera na nandyan, may hawak ka palagi na kung mawalan ka na ng budget, nadudukot mo. Pero pag nagsahod naman ng mister ko, palitan pag nagsasahod na. Ang uri ng negosyo ko ay nagtitinda ako ng mga bicycle, bisikleta na piyesa. Dati-rati, karamihan yan, almost 90% is galing sa Taiwan. Pero since nung mga around mid-90s, nag-i-start na kami mag-import sa China na lang. Kasi ang China, para sa kaalaman ninyo, mas mura, pero ang quality ay mas mababa. Pero since marami tayo rito mga kababayan na Pilipino naghahanap ng mas mura, ang kinikater namin ng mga customers is mga wholesaler lang. So wala kaming retail, wala kaming tindahan dito, office, bodega lang. Nagbebenta kami sa mga regular customer namin ng mga wholesaler. And yung silang mga wholesaler naman na nagtitinda sa mga retailer naman. Actually, itong negosyong to, natutunan ko to sa aking nakakatandang kapatid na kuya. Nagtrabaho ako sa kanya ng halos may 3 years. Then, nag-decide akong magsarili.